Consumers ang epekto ng krisis sa krudo sa kanilang budget sa pagkain. Maging ang DTI, nakikitang maaapektuhan rin ang transportation cost ng mga kumpanya ng basic goods. Kaya naman sa Biyernes, pagpupulungan na ng Price Coordinating Council ng ahensya at ng grupo ng mga supermarket ang mga hakbang laban sa epekto ng Middle East tension. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ilang araw pa lang mula nang umiral ang mega oil price hike dahil sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, ramdam na ang bawas sa dating 1,500 pesos na lingguhang budget ni Lian sa panggrocery. Kung kaya't bawas na rin ang kanyang pinamimili. Kung ano lang yung makita mo na kailangan, ganun. Tapos pagka yung hindi naman kailangan, wag mo nang idagdag. Si Rema naman, mahigpit na sinusunod ang listahan ng mga kailangan lang bilhin. Mas makokontrol mo yung budget mo kasi yun lang talaga bibilhin mo din. Aminadong grupo ng mga supermarket sa bansa na nagkaroon na ng taas presyo sa mga gulay, isda at meat products. Unang araw pala ng pagsabog ng pagtaas ng presyo ng gasolina, gumalaw na yan. Pag-deliver, gumalaw na lang konti yan, di ba? Everyday tayo nagtataas. So everyday maaaring may konting adjustment. Pero pagdating sa iba pang bilihin, wala pang dapat ipag-alala. Sa ngayon kasi, wala pa namang manufacturer na nag-aabiso na magdaragdag presyo. What's on the shelves of supermarkets right now are those delivered already prior to, conflict in the Middle East. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi maapektuhan ang sektor, lalo't lahat ng manufacturers ay gumagamit ng langis mula sa paggawa ng mga produkto sa planta hanggang sa pagbiyahe ng mga ito. Sa pagtataya ng Department of Trade and Industry o DTI, ilan sa mga pangunahing bilihin na maaring tumaas ay ang tinapay, mga dilatang sardinas, luncheon meat, instant noodles at iba pa. That the prices actually will increase not because of the product itself but because of the cost of logistics. Kaya't payo ng supermarkets group sa mga consumer para hindi mabilis maapektuhan ang presyo ng mga bilihin, huwag mag-panic buying. Isa sa mga sumisira yan. Kung walang panic buying, tatagalang supply of goods in the market, at syempre, there's no hurry for manufacturers to immediately increase their produce or their products kasi old price pa di ba? Pero kung naubos na at kailangan sila mag-produce at kailangan sila magparating ng raw materials. Biyernes, March 13, magpupulo ang hanay ng supermarkets at National Price Coordinating Council ng DTI para pag-usapan ang mga susunod pang hakbang para matiyak na sapat ang supply ng pangunahing bilihin at hindi sisirit ang presyo ng mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inaasahan